Noong madaling araw ng Mayo 18, 1995, isang insidente ang yumanig sa buong Pilipinas. Ang pangyayaring ito ang magiging isa sa pinakakontrobersyal na kaso sa kasaysayan ng Philippine National Police. Ito ang kwento ng Kuratong Baleleng rub-out case. Ang Kuratong Baleleng, na nagsimula bilang isang anti-communist vigilante group, ay naging isa sa pinakakilalang organized crime syndicate sa bansa. Sila ay sangkot sa malawakang bank robberies, kidnapping for ransom, at iba pang mabibigat na krimen. Dahil sa kanilang lumalaking kapangyarihan at karahasan, naging prioridad ng mga awtoridad ang pagbuwag sa kanilang grupo. Sa ilalim ng pamumuno ni Chief Superintendent Joel Canson ng Criminal Investigation Service, nabuo ang isang malaking operasyon para tugisin ang mga miyembro ng Kuratong Baleleng. Ngunit ang operasyong ito ay hindi pangkaraniwan. Ayon sa mga investigasyon, ang mga miyembro ng gang na nahuli ay hindi dinala sa presinto. Sa halip, sila ay isinakay sa isang van. Isang puting Tamaraw FX van ang naging sentro ng madugong pangyayari. Sakay nito ang 11 miyembro ng Kuratong Baleleng, kabilang ang leader na si Wilson Soronda. Ang kanilang mga kamay ay nakatali, walang kalaban-laban. Dinala sila sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. At doon, sa gitna ng kadiliman, nagsimula ang lagim. Ayon sa opisyal na police report, nagkaroon di umano ng shootout. Nanlaban daw ang mga miyembro ng Kuratong Baleleng habang dinadala sa Camp Crame. Pero maraming testigo at ebidensya ang sumalungat sa bersyon na ito. Sinasabing ang nangyari ay hindi shootout, kundi isang summary execution o rub-out. Ang mga sakay ng van ay walang awang pinagbabaril. Ang tunog ng sunod-sunod na putok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. 11 katawan ang naligo sa sarili nilang dugo sa loob ng masikip na van. Ang eksena ay parang mula sa isang horror movie, duguan, magulo at nakakakilabot. Ang insidente ay agad na naging national headline. Umusbong ang mga tanong. Bakit kailangang patayin ang mga suspek na nasa kustodiya na ng pulisya? Ito ba ay lehitimong operasyon o isang malawakang paglilinis? Maraming matataas na opisyal ng pulisya ang idinawit sa kaso, kabilang ang noon ay Chief Superintendent na si Panfilo Lacson na head ng Task Force Habagat. Ang kaso ay umabot sa korte, ngunit sa paglipas ng mga taon, nahirapan ang prosekusyon na patunayan ang kanilang akusasyon. Maraming testigo ang biglang nawala o binawi ang kanilang mga testimonya, na nagdulot ng malaking palaisipan kung mayroon bang nagaganap na cover-up. Hanggang ngayon, ang Kuratong Baleleng rub-out case ay nananatiling isang madilim na kabanata sa ating kasaysayan. Ito ay isang paalala sa manipis na linya sa pagitan ng hustisya at paghihiganti, sa pagitan ng batas at karahasan. Ang mga tanong na iniwan nito ay patuloy na bumabagabag sa ating lipunan. Ano nga ba talaga ang totoong nangyari noong madaling araw ng Mayo 18, 1995? Ang sagot ay tila tuluyan ng nilamon ng dilim.